Bangkong kumakapro sa Charm! Charm Fabcon. ACS! Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, Oh. putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride! All you need is pride! ACS! Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Galalala Fabcon! Galalala Fabcon! Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan! Kalafabcon, amoy nakaka-joyful. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo alas 3 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. ating mga eksperto. Dito lang sa Expert Opinion. Ito ang The Better News. TNVS. Trending and isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito sa Point. Bawat pananagutan ating tatalakayin dito sa Hoy. Bawal yan. Pilipino, dito lang sa DZRH, matchable entertainment and lifestyle. Ito ang MBC TV Network News. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hingo paglinggo, may trabaho paglinggo. Meron sa DZRH, pag-uusapan natin ang mga job opening, tips para mapaganda ang trabaho at mga usapin na makakapagpaganda sa trabaho ng mga Pinoy para sa kanya, sa kanyang pamilya at sa kanyang bayan.
Kasama ang inyong ka-workmates, sina Barbie Atienza at Gladys Mabini. May trabaho. Masarap pakinggan, panoorin at i-follow on air at online habang nagtatrabaho o siya trabaho na sa DZRH. May trabaho. May trabaho, kaagapay ninyo sa paghahanap buhay. May trabaho, kaagapay din sa pananagumpay. Kami sumasaludo sa inyong talino, tiyaga at galing. Aming handog sa ating kapwa Pilipino. May trabaho. Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Nagbabalik po ang inyong programa, May Trabaho, ang ating paborito tuwing linggo ng hapon, alas 5 hanggang alas 6. Siyempre, may trabaho tayo para sa kapakanan at katataguyod ng ating bansa at ating lipunan. Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza. At siyempre, hindi naman tayo pwede nag-iisa. Babatiin natin, siyempre, ang ating partner ng bayan. Ang aking partner, Gladys Mabini. Magandang hapon sa iyo, Pards. Hello, partner! Magandang hapon sa lahat po ng ating mga kamanggagawa na nakatutok na sa ating palatuntunan. Welcome po sa ating May Trabaho mula dito, partner, sa Bungabong, Oriental Mindoro. Live pa rin na nakakasama mo today. Kumusta ang Kamaynilaan? Oy, bago tayo magtalakay ng kung bagay. Yes. Ibabatingin kita, Pards. Kasama na yung mga ating mga minamahal na mga ina ng tahanan. Lahat naman tayo. Oy, ewan ko meron dyan, tumawag lang dito, mag-text lang dito kung meron mang isa dyan na walang ina. Lahat tayo may ina. At mahal na mahal natin ang ating mga ina. At mahal na mahal tayo ng mga ina natin. Tama. Ito ang katangi-tanging isang araw sa buong taon na ating binibigay ng parangal at pagpupugay ang mga ina ng tahanan. Happy Mother's Day sa iyo, Pards. At sa lahat ng mga mothers. Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Yes, partner. At syempre, mula sa lahat ng nasa himpilan natin at dito sa ating programa, binabati natin sila ng isang masaya at makabuluhang pagdiriwang ng Mother's Day. Ayan. Happy Mother's Day po sa lahat. Sa ating lahat. Ayan. Very, very special yan, Pards. Alam mo, kanina lang medyo nakaikot ako ng konti dito sa Makati. Yung mga restaurant kaninang tanghali, punuan na naman. Punuan na naman. Parang walang krisis, parang wala tayong inalintana ng mga pagtaas ng presyo. Siyempre mga special yung mga mother. Kaya gawin natin we make them special sa anumang paraan na maaari, ha? Kaya mga blowout. Oy, kung wala naman kayong budget, okay lang 'yon. Pero siguraduhin nyo lang, mapadaman ninyo at maparating ninyo sa inyong mga ina yung inyong pagmamahal, yung inyong pagpapahalaga sa kanila. Totoo One yan. way or the other. Gumawa ka Oo nga. Di ba nung bata tayo, Pards, meron tayo, kukuha ka lang ng pad paper, kukuha ka ng Crayola, gagawa ka ng heart. Happy Mother's Day. Ay, happy na mga ina noon, di ba? Oo yan. Oo. Alam mo, partner, sa totoo lang, yung isang araw na ang isang nanay ay nakakapagpahinga sa mga gawaing bahay dahil inaako ng asawa or ng mga anak, napakasaya na ng mga nanay, di ba? Sandali, Pards. Makapagpahinga. Nabanggit mo yan, sandali, babalik ako tatanggalin ko lang yung bababa ko lang yung mga sinampay ko. Talaga. But anyway, talaga, happy Mother's Day sa lahat ng ina. Pati na rin yung mga hindi tunay na biological mothers, yung mga single parents, yung mga nag-adopt, yung mga may inampong mga anak, o yung mga kinikilala na mga maraming bata na sarili nilang ina kahit na hindi nila niluwal, hindi galing sa kanilang sinapupunan. Madaming ganon. Mga nagpakananay. Partner. Nagpakananay. Nagpakananay. May mga lalaking ganun din, Pards. Yes, Mga lalaki na naging nanay. Happy Mother's Day.
Alam mo, partner, Oo. nandyan nga minsan yung usapin na madali daw maging nanay. Ang mahirap ay yung maging mabuti kang nanay. Ay, oo. Makabuti bilang nanay. Pero, oo. Pero parts, sa akin yung pagpupugay natin sa araw na ito, sa bagay, kailangan naman talaga, araw-araw binibigyan natin ng halaga yung mga ina. Pero ngayon yung specific na araw sa buong taon na sa kanila talaga natin binibigay. Pero yung sinasabi mo kanina, medyo, lang yan, sasalungat lang ako ng konti. Kahit hindi pa naging mabuting ina. Nanay Diba? pa din. The fact na galing tayo sa kanila. Wag naman natin natin. Siguro napapalayo yung ating kalooban natin sa kanila. Pero ganun pa man, may utang tayo sa kanila, utang na buhay sa kanila. Pasalamatan pa rin natin. Right. At bigyan natin yung karampatang Pagkilala. ano ba yun? Pagkilala, Right. paggalang, di ba? Sabi naman ni Lord hindi mo lang naman mamahalin yung mga nagmamahal sa iyo. Kung ang feeling mo hindi ka minahal, hindi pa rin tama na huwag tayong magmahal. Mahalin pa rin natin yung ating ina. Ano man ang pangyayari, kaganapan. Kaya yan, partner, hindi lamang sa mga nanay mismo na nagluwal sa atin, kundi sa mga nagpapakananay, especially yung mga nagpapakabuti bilang nanay. Diba? Yun. Yung Yung araw mga mamay. na ito talaga, ipagdiwang natin sila. Alright? Oo. Okay. Sige, partner, sige. Oy, ang speaking of ating- pagiging nanay, Yes. alam mo, alam mo ba, parts ako, never ako nagsisi na ako yung pinanganak na lalaki. Dahil unang-una, ang dami talaga, marami palang rason kung bakit. Ang hirap namang yung babae. Buwan-buwan, meron kang pinagdaraanan. May dalaw. Buwan-buwan. May dalaw. Pero mabigat yan yung yung panganganak. Totoo yan. At kaya nga sa minabuti rin maraming mga kababayan natin naghahanap ng mga pamamaraan para makatulong doon sa mga nanganganak na mga ina. Lalo na yung mga kapuspalad, yung mga nasa laylayan, ika nga. Mga anak, walang pera, walang budget. Lalo na sa mga kanayunan, Parts? Yes, Yan sa Part. mga Alam mo, probinsya, sa mga, napakaganda nga ng ating timing, 'di ba, ng ating mga guest ngayong hapon, partner. Dahil ang pag-uusapan natin ay ang pinakauna sa Pilipinas na project ng Rotary International, yung Rotary Birthing Center para sa ating indigenous people dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, partikular Mindoro. sa bayan ng Bungabong. Partner, this is very Ayun. first sa Pilipinas at pinag-uusapan nga natin ang pagiging nanay. Alam mo, nakakatuwa na ang isang nanay ay merong makakatuwang lalong-lalo na sa panganganak. Kasi di ba nga sinasabi kapag nanganganak ang isang babae, ang isang paa daw ay naandun sa hukay. Sa hukay. So, importante na talagang merong umaalalay at masisigurado na magiging ligtas ang May kanilang pasilidad. panganganak. Yes, may pasilidad para sa kanila. Oo. At itong Mahirap manganak sa Mahirap yung ibang nanganganak sa tricycle. O, di ba? Yung eto partner, the very first Rotary Birthing Center for IPs ay ito po ay ngayon ibabalita sa atin ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest. Kaya naimbitahan natin sila dito sa ating programa para mas marami pa tayong impormasyon na maibigay sa ating mga tagapakinig, lalong-lalo na dito sa lalawigan ng Oriental Mindoro, sa ating mga kababayang katutubo dito. So i-welcome na natin sa ating palatuntunan, partner, na andyan na sa ating linya ang past president at ngayon ay actually forever na ito yata na club secretary ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest. Nandyan ngayon, live, makakasama natin si Pipi Des Gurne. Ayan, Pipi Des, magandang hapon sa'yo. Nandyan siya ngayon. Ayan. Magandang hapon sa inyo. Happy Mother's Day sa mga nanay at sa mga tatay na nanay rin. Yan. Yung mga tatay na ginawa silang nanay. Oo. Kasama din, Secretary. Kasama ni Pipi Des ang atin pong charter president ng
club na Rotary Club of Muntinlupa Philinvest na andyan din sa ating linya ngayon, ang ating CP Luz Pacifico. Ayan, CP Luz, magandang hapon po sa inyo. Welcome to the show. Ma'am Luz, good afternoon. Nakapatay pa yung camera. Nakapatay pa yata yung kanyang camera. Ayan. Ayan, naririnig She's na coming tayo. in. Ma'am Luz. Good afternoon. Opo, Hindi na lang ako mag-o-open ng video. Medyo, medyo masama yung aking but I'll be listening. Thank you for allowing our club to, our club, including you, Barbie, because you're our honorary member, para ma-share natin ang mga iconic projects ng ating club, especially this one na bagay sa Mother's Day. Ayun, Congratulations tama. again, Muntinlupa Philinvest. Timing. Maraming salamat si Pilus at syempre partner, kasama natin ngayon ang presidente ng club, no? Correct. Ang iba, ang napakasipag na si Unite for Good President Jim Geraldine. Ayan, President Jim, magandang hapon sa iyo. Good afternoon po, Pipi Glady and Sir Barbie. Maraming salamat po sa pag-imbita sa inyong programa. Happy Mother's Day, everyone. Thank you rin sa pagpapaunlak. Pards, alam mo yung birthing center na sinabi mo, parang may naikwento ko sa akin, dati meron ng birthing center na ginawa yung Muntinlupa Rotary, no? Tama ba yun? Tama. Meron na. PPDES, sagutin po natin ang tanong ni Parts Barbie. Ang una naming birthing center sa Southville 3, Muntinlupa. Yun ang aming unang iconic first din sa Pilipinas. Kauna-unahan sa Pilipinas yon na ginastusan ng Rotary International para maitayo yun sa ating mga kapatid dyan sa Muntinlupa, sa Southville 3. Ngayon, kami, parang hindi kami kontento na hanggang doon lang ang matutulungan namin. Nagsuntok sa buwan kami, baka sakaling aprubahan ulit para i-duplicate itong nasa Muntinlupa. Gagawin namin sa Mindoro, Bungabon, Mindoro, para naman sa ating mga kapatid na Mangyan. Ito ay yung tribong bangon ng Bungabon. So, indigenous peoples. Indigenous people na sa wakas, kahit na malayo, ay narating ng Muntinlupa Philinvest. At iyon malalaking pasalamat namin sa mga membro namin, lalo-lalo na si Glady, ng aming katuwang doon sa Bungabong, na isang sa cellphone, magagawa na yung dapat gawin. At ang aming charter president, si Luz Pacifico, dapat kasama namin doon sa Bungabon, medyo may konting karamdaman at ngayon nga nagpapahinga. So, salamat sa Diyos at dalawang kauna-unahan para sa ating mga kababayan na paanakan na hanggat maaari wala na silang babayaran. Pero tatanong ko, Secretary Des or past President Luz, no? Marami kayong project na ginagawa or Rotary in general, maraming project na isinasagawa at madaming inisyatibo. Nung kauna-unahan pa, concept-wise, bakit ito naisipan nyo? Bakit birthing center? Ano nag-inspire sa inyo? Ayan. Actually, ewan ko lang, si Glady, baka merong idea. Pero bago natin yan sagutin, partner, magko-commercial break muna tayo. Tapos sa pagbabalik natin, yan, sasagutin ang katanungan na yan. So mga kamanggagawa, manatiling nakaantabay, magbabalik po ang May Trabaho. Diyan lamang po kayo. Oras natin, 24 minutes after 5 in the afternoon. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng Maliit ang Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta,
Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Ang galing-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo. Plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ganyan pag smart ang dishwashing paste. May double tanggaling formula. Tanggal ang sebo. Tanggal ang bakterya. Pahit para walang bahid. Linis fantastic sa metal at plastic. Number one ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. ACS. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start, while keeping breath fresh. Try unique maximum fluoride protection. Para max alaga, max protektado. ACS. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. May nagbago, may arte, may budget. Akala nyo lang yon. So solid. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya, wow, White Rose. White Rose Papaya. May glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow May up. glow up with the White Rose Papaya. White Rose Papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dumit mansya. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. How you spend your morning can often tell you what kind of day you are going to have. Me, I always start my day with a fresh cup of my favorite MX3 coffee. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Hello, Washi! Laundry day na naman! Yay! Anong meron? Mancha ng chocolate, putik, may libag pa! Kaya natin yan! With Pride Washing Machine Detergent, may triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Kaya easy-easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon! All you need is pride. All you need is pride. ACS. Oh, so good. Komeo sa tanghon. So bagay sa bawat celebration. So easy, so dummy. Komeo sa tanghon. Komea Sotanghon. So good. Sotanghon. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Ang bango ng sampayan, tara na magsayawan. Calefabton, amoy nakaka-joyful. Maulan man, no worries na
amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumaka-bloom, tanggal amoy kulob sa bango ng charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumaka-bloom sa charm. Charm Fabcon. ACS. Fabcon, amoy nakaka-joyful. Okay, ang ating pong programa May Trabaho nagbabalik po sa ating pimpilang DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Ako yung co-worker Barbie Atienza. At kanina bago mag-break, kausap natin yung mga namumuno sa Rotary Club Muntinlupa Philinvest, tama ba yan? Tama, Quartz. At may magandang balita sa atin. Siyempre, hindi naman lingid sa kalaman ng ating mga tagapakinig. Ang ating partner, si Gladys Mabini, naging pangulo din nitong Rotary Club na to. Di ba, partner? Tama, Quartz. Namuno ka dyan eh. Tapos yun nga, kwento mo, yung birthing center. Yes, yung panganakan. Oo, meron tayo. Kanina sa katanungan mo kay PP Des, kung bakit birthing center. Oo nga, bakit? Maganda na tawagan natin ang ating charter president kung bakit nga ba birthing center ang napili na isa sa mga iconic project ng club. Si CP Luz. Ayan. Tawag dito. Idadagdag ko pala kay PP Gladys, siya rin ay na-awardan ng one of the most excellent president during her time, no? Kalimutan ko kung anong year yon. Oo. And hindi lang yan, Ma'am Luz. Baka hindi nyo alam yan din ay Award of Excellence ng Torch Broadcaster of the Year. ng Torch Excellent Award. Kaya napakaswerte ng ating Rotary Club of Muntinlupa Philinvest na meron tayong mga miyembro, mga naging leaders natin na kahit natapos na ang kanilang term, tumutulong pa rin, And I think this is also... Wala pang award yan sa pagsayaw. I think ito yung naka-inspire sa ating current president, United for Good president na si James, na siya talagang namuno sa amin, kahit wala yung physical presence ko, nakita na naigawa yung ating project. Yung tanong na, bakit ba sa birthing center tayo nag-focus? Ang Rotary kasi ay mayroong 7 areas of focus and one of which is maternal and child care. Naniniwala ang ating Rotary Club na talagang ang lahat ay nagsisimula sa nanay at anak, Ano man ang gusto nating marating, be it education and literacy, sabi natin water for life, what else, and economic development, kailangan talaga magsimula sa maayos na panganganak at panganganak ng isang ina at pag-aalaga sa kanyang anak, especially the first 1,000 days. Nasagot ko ba yung tanong? Tama. Oo. So yun ang priority, universally, prioridad yan ng Rotary Club International. Tama ba yan? So doon tayo kumuha ng udyat. Doon tayo nagsimula niyan. Okay. Ayan. Kung may dadagdag ko, ito ring na tinayo natin sa Bungabong ay the first solar-powered Rotary Birthing Center in the Philippines. Kasi nga, inaalala natin na kung walang kuryente, walang pambayad sa kuryente, paano manganganak? So, instead na generator ang inilagay ng ating club, nagdesisyon ng board na sa tulong ng ating isang honorary member, si Engineer Angel Ku, na tumulong makapaglagay ng solar panel at battery sa ating birthing center. So self-sufficient siya. Totoo yan. Totoo yan, partner. Pero bigyan nyo nga ako ng idea, lalo na yung mga
yung mga kababayan natin na nakikinig sa atin, nanonood sa atin, baka ma-inspire din. Pero President Jim, ilarawan mo nga sa amin, ano ba meron doon sa birthing center? Ano ba facilities na nandyan? Okay po. Para sa inyo pong kaalaman, Sir Barbie, yung ating birthing facility po ay kompleto ng kagamitan. From the birthing bed, oxygen, IE bed. Tapos ang pinakamahalaga sa lahat, yung ating facility ay mayroong ultrasound machine na kung saan sa tulong ng ultrasound, yung ating mga kapatid na mangyan ay hindi sa ngayon po kasi 'di ba karamihan sa kanila nanganganak sa bahay. So most definitely parang tansya-tansya kung nasa tamang posisyon yung bata at the same time kung tamang bilang yung kanilang panganganak dun sa Ready na. So sa tulong po ng ultrasound na meron po yung ating facility, most definitely yung mga ganong problema matutugunan. Tama. Hindi hulaan. Kasi, hindi. Alam mo, Hindi guessing partner, game. maidagdag ko lang, bago kasi i-turn over ng Rotary Club of Muntinlupa Philinvest local government of Bungabong, itong birthing center na ito, nag-conduct ang club ng information dissemination doon po sa ating mga kapatid na mangyan dito sa bayan ng Bungabong. At narinig nga namin na sa kanila pala, marami pa rin yung kapag nanganganak sa gubat, tama ba President Jim, iniiwan yung bata. May mga ganun silang sitwasyon. Tapos minsan nako-compromise ang health at safety ng nanay at ng bata. Paano iniiwan? Malayo. Sa gubat kasi sila partner, di ba? Doon sila sa kabundukan nakatira. So, yung kanilang tradisyonal na panganganak ay syempre kulang sa mga makabagong kagamitan. So meron palang mga sitwasyon din na iniiwan doon sa kagubatan ang ipinanganak. Or minsan naman, katulad ng sinabi ko, nako-compromise ang safety. Diba? Nawawala. Yung nanay, nawawala din yung bata, nawawala ng buhay dahil ano ina-abandon? Ganon? Parts? Ina-abandon? Ina-abandon, yes. Tama, President, no? Yun yung ating narinig. Tapos, at the same time, partner, ang kagandahan ng birthing center na ito, kasi tama ba, PPDES, ang birthing center na ito, pagkapanganak ng bata sa birthing center, aasikasuhin na kaagad ang kanilang birth certificate. Kasi sila pala ay... Documentation. Agad, parang nagiging undocumented. Kumbaga, tanda na, wala pa rin birth certificate. Tama ba, PPDES? Yun yung sinabi ng kanilang representative. Malaking problema yan. Hindi lang sa mga manyan. Maraming bahagi ng ating bansa, ganyan. Maraming pinapanganak, lumalaki, tumatanda, walang dokumento. Right. So kung kailan malaki na, ikakasal, o mag-a-abroad, kukuha ng passport, walang mga birth certificate. Maraming ganun. Tama, so, kaya katuwang natin yung ang munisipyo, ang mayor ng Bungabon, doon naman sa parte nila na gagawin para ma-irehistro yung mga ating kapatid na mangyan pagkapanganak. Maliban doon sa pangangalaga, kasi nga nabanggit nga natin yung first 1,000 days ng bata mula sa conception sa tiyan pa lang, aalagaan na natin sa pamamagitan ng pasilidad natin sa Rotary Birthing Center diyan sa Bungabong. Alam mo, Pards, isang linggo lang, kinikwento sa akin yan nung Pangulo ng Manila Hotel, si dating Senador Joey Lina. Rotary din Rotary Club din siya. Oo, siya ang may project sila, yung 1,000 days. Yeah, 1,000 Sabi days. niya, dyan ang formative years. Pagka hindi na aruga, hindi na kalinga ang bata sa loob ng unang 1,000 days, mahirap humabol yung kanyang development. No? Right. Okay. Partner, since siguro ngayon ay may mga Rotarians din tayo na nanunood at nakikinig dito sa ating pinag-uusapan at marahil iniisip din nila maganda yung project na yan. Paano nyo ba yan paano ba kayo napondohan from the global grant? Alam mo, itanong din natin sa kanila kasi sa totoo lang, partner, ako din ay talagang blessed na punta ako sa Rotary Club of Muntinlupa Philinvest kasi
nakita ko na talagang kakaiba ang club na ito partner, yung talagang people of action talaga. Honestly, yung ating mga kasama dito, si Pipides, 70 plus years old na si Pipides. Pero alam mo, yan ng 11 mountains ba? 11 Pipides, ang inyong nilakan. Sino 70 plus? 72, si Pipides. Mukhang 71 lang Brother Barbie. Binilang ko yung bundok, 11 talaga. Bago 11 bundok, tinawin, partner. Okay. Sa pinakapuso ng bundok. Tapos, ang kasama nila, partner, ay si President Jim, no? Na ilang araw yan, ilang beses yan, nagpauli-uli, nagpabalik-balik dito sa bayan ng Bungabong, nag-a-absent sa kanyang trabaho. Pero si Jim mukhang bata pa. Pipi Ana, si IPP Giselle, yung talagang, actually si CP Luz ay pumunta rin yan dito sa Bungabong para lang sa mga projects na ganito. So siguro, kung meron sa atin nakikinig ngayon ng mga Rotarians din, magandang samantalahin natin yung pagkakataon na ito para masabi din sa kanila paano ba ito ina-apply. Kasi di ba ngayon na meron ng naging realisasyon ng pangarap na ito na birthing center, ano ba yung proseso? Kasi malay natin, di ba, magkaroon din sila para naman sa ibang mga lalawigan, sa ibang mga bayan-bayan. Oo. Para bigay natin kay ating Pangulo, kay President Jim. Oo nga. Ito bang birthing center sa Bungabong sinagawa under the leadership na nung presidency na ni Jim? Tama ba yan? Hindi po. Actually, Sir Barbie, nasagawa po yung proyekto panahon pa ng 2020, kung di ako nagkakamali. Panahon pa ni Pipi Ana. Tapos at the same time, naaprubahan po siya kay PIP Giselle, yung sinundan ko pong presidente. Bigyan ko lang po kayo ng background about pag-apply po ng Global Grant. Regarding po sa Global Grant, basically, nagko-conceptualize po yung isang grupo o yung isang club ng isang makabuluhang proyekto. From there po, gumagawa ng kaukulang assessment, and at the same time, once na-fulfill na po yung assessment, that's the time admita po ito sa district for endorsement papuntang Rotary International. Tapos po, pag medyo nagustuhan po ng ating mga partners abroad, that's the time na nagkakaroon po ng global funding. Okay. Pero Jim, ano ba more or less, baka may idea ka, ano ba yung criteria? Pagka meron kang project, pinresent mo, ano mga batayan para more or less ma-approve yung request for a grant? As to the criteria po, gaya po nung sinabi ni CP Luz kanina, meron po kasi tayong 7 area of focus. Una po dyan yung maternal and child health, environment, tapos po educational literacy, peace and conflict. So basically, dapat po yung 7 na yon pasok po, maski isa lang po actually ang kailangan. Correct. Naka-focus doon yung project. So yun ang isang criterion. Ano pa? Gusto kong susugan yung kay President Jim. Sa aming Rotary Club, Muntinlupa PhilInvest, yung aming pinaka-criteria sa paggawa ng Global Grant, parang yung katipunan ng kartilya ng ating Pilipinas. Meron kami 4 na K. So, meron dapat kalidad na konsepto. Alright. So 2 K na yung kalidad konsepto. Quality concept. Tapos, may kwento. Tapos, dapat may kwenta. Meron siyang kwenta. May kwento, may kwenta. So doon sa kalidad na konsepto, nagbumula yan sa mga isip ng ating magagaling na presidente ng Rotary Club, lalo na sa Muntinlupa PhilInvest. Kaya lang, dapat padaanin nila sa puso. No? So para pag inilabas mo na sa'yo, madali nang ikalat at magkakaroon na ng pagsang-ayon hanggang sa maaprubahan kahit na sa Rotary International. So, malalagyan na ng funding yan. Meron bang punto Des na yung parang does it have to be unique, kakaiba? Importante ba yun? It has to be within the area of focus of Rotary International. Correct. Doon sa 7 Pero na yun. kailangan ba bagong idea?
or pwede rin yung, does it have to be original? Yeah, Kumbaga. it has to be, madaling maaprubahan yung magganon, yung mga original talaga. Plus point yun. Yung talagang mayroong nangangailangan. Hindi hindi ka gagawa ng proyekto, for picture taking lang. Hindi ganon. Oo. Relevant. Oo, very relevant at merong tatanggap sa mga proyekto mo. Ayan. Totoo yan. Gano'ng kalaki itong mga grant na to pag sinuporta ka ng international? Itong grant na ito, itong aming Rotary Grant 2570099 ay naaprubahan niya ng $71,400 So mga 4 na milyon yun. Pero meron sila ngayon napaka-malalaking grant na tinatawag na nilang grant of scale na umaabot na yan ng mga $2 million na continuous, sustainable for 5 years. So, pag dinideliver sa inyo yun, nakamaleta? Hindi naman. Anyway, Hindi naman. Electronic transfer. Ayan. Okay. Anyway, partner, alam mo may pinadala sa atin si President Jim na video, no, para maipakita din natin sa ating mga kamanggagawa kung ano itong birthing center na ating pinag-uusapan. So siguro ipapakiusap natin sa ating In-upload ko na yan sa YouTube. Pwede lang Ayan, hanapin nasa YouTube na din. Pero magandang mapanood siguro natin kung okay lang sa ating RH Tech. Mapanood natin itong birthing center. In the heart of Bongabong, Oriental Mindoro, a vision was born. A vision to bring safe, accessible, and dignified maternal care to the indigenous Mangyan community. What began as a simple idea evolved through careful conceptualization, grounded in compassion and purpose. Through thorough community assessment, the need became clear. Expectant mothers required a safe space to give life, supported by proper medical care. This initiative was made possible through Rotary Global Grant Number G2570099, approved on August 5, 2024, with final approval completed on March 4, 2025. The grant, amounting to 4,074,682 pesos and 62 centavos, was officially credited on April 23, 2025, marking a major milestone in turning vision into reality. This is the first Rotary Birthing Center for Indigenous people, Mangyan, in Bongabong, Oriental Mindoro, a 100% green and sustainable facility powered by 20 solar panels with a 6-kilowatt hybrid system, ensuring uninterrupted care even in the most remote conditions. Inside, the center is fully equipped with modern life-saving medical technology and essential healthcare infrastructure. A future where mothers no longer need to travel long distances to give birth safely. A future where newborn lives are given a stronger, healthier start. A future where healthcare reaches even the most underserved. On May 4th, 2026, this vision became a reality as the project was formally turned over to the local government of Bongabong. This is more than a project. This is a legacy of care, compassion, and commitment. A gift of life. For every Mangyan mother, for every child, for the entire community. Wow! Galing! Ganda, ganda. Yung pala yun, yung birthing center ng Rotary Club dyan sa Bongabong. 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 Bungabong, Galing, galing. partner.
Bungabong. Okay. Mamaya, kung meron pa tayong yung mga katanungan natin, partner, i-hold muna natin. Magko-commercial break lang tayo, pero magbabalik pa rin tayo, mga kamanggagawa. Kung meron di kayong mga katanungan, punta ho kayo sa ating official Facebook page na DZRH News para mabasa ho namin ni Partner Barbie. Oras natin sa buong Pilipinas, 5:49. Magbabalik kami. Diyan lamang po kayo. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Kalafagton, amoy nakaka-joyful. Ito ay bunsod ng naitalang 17 individual na ang kanilang naaresto. Ang Metro Manila Development Authority o MMDA ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa Metro Manila. Sa ang ilang mga dokumento ay peke. Hindi rin legal ang employment na ipinangako sa kanila. Sa mata ng batas, mananagot ang sangkot at may sala. Dahil sa bawat paglabag, may karampatang parusa. Alamin ang mga pananagutan sa likod ng mga bawal. Dito sa Hoy! Bawal Yan! Tuwing Sabado, alas 11:30 ng umaga. Dito lang sa DZRH TV. Ilang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Nagsimula sa pangarap hanggang sa maabot ang tagumpay. Iba't ibang kwento, iba't ibang mukha ng atletang Pilipino. Mas pinatindi, mas pinalakas, at mas pinaaksyon sa Match Point tuwing Sabado, 12:30 ng tanghali sa DZRH TV. Buklatin ang mga pahina. Pakinggan ang boses ng lipunan. Tunghayan ang mga issue mula sa ibang katayuan. Nakakalungkot kasi deserve ba namin ng ganito? Na hindi nila alam kung ano talaga yung kanilang mga karapatan. Yung gobyerno, tinulungan nila yung kanilang magsasaka. Pinapatahimik tayong lahat using various laws. Through education, kayang-kaya nating baguhin yung ganitong klaseng pag-iisip. Isang kwento, iba't ibang anggulo. Dito, sa Point of View. Maagang balitaan, maagang usapan sa mga issue at balita. Kasama si Kuya Angelo Palmones sa Magandang Umaga Pilipinas. Mula Lunes hanggang Biyernes. We've got you covered. From the hottest hits, exclusive interviews, kilig to the bones fan meet experience, and hataw
Hataw performances of your favorite stars. Saturdays, 12 noon, dito lang sa DZRH TV. Number 1 na naman ang inyong DZRH sa latest survey ng Kantar Media na inilabas nitong January 2026. Hindi lang sa Metro Manila, kundi pati rin sa Mega Manila. Patunay na DZRH lang ang inyong tunay at totoong pinagkakatiwalaan. Taos-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong patuloy na pagtitiwala dahil ang DZRH una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Saan ka man sa mundo, tayo Pilipino. Curious ka ba sa maraming bagay? Kami na ang bahala dyan. Aalamin, tutuklasin at bibigyang linaw namin ang mga katanungang bumabagabag sa inyong isipan. Sa programa kung saan ang bawat sagot ay galing lamang sa mga eksperto. Ang Expert's Opinion, tuwing linggo 3:00 ng hapon, dito lang sa DZRH TV. Okay, tayo po yung nagbabalik sa ating programa dito po sa May Trabaho sa DZRH. Yes. At syempre, partner, meron pang bumabati dyan. Hindi ko nakikita yung ating Facebook page eh. Alright, partner, eto may mga bumabati sa atin. Si Francisco Antonio Ramirez Garcia ng Talavera, Nueva Ecija. Magandang hapon sa iyo. Ganon din si Leo Havares, partner. Happy Mother's Day po sa lahat. Si Luz Bonion, ayan. At si Randy Archaga Santisas. Nakakasama natin ngayon sa ating dyan sa DZRH News. Magandang hapon po sa inyong lahat. Thank you so much for piping in. Partner, Sila Mr. Francis Talavera, lagi nakikinig sa atin yan. Always present. First honor yan, partner. Kung may awarding sa may trabaho, siya talaga yung valedictorian. May badge. Meron siyang badge. Anyway, partner, kanina while off air, meron kami na magandang tanong natin at masagot ng aming Charter President Luz Pacifico. Ma'am Luz, kasi nabanggit nyo kanina, pagkasinaya nung birthing center sa Bungabong, tinurn over nyo na sa local government unit. Ano ba ang kahulugan nun? Pagka may project kayong ganyan, binibigay sa local government unit, sila na nagpapatakbo, sila nag-ooperate, sila na nag-finance. Paano ba yun? Paano mangyayari nun? Okay. Napakagandang katanungan yan. Bago pa sinimula ng ating proyekto, nagkaroon tayo ng mga memorandum of agreement, understanding with the different sectors ng government, NGOs like Rotary, at saka Rotary. Stakeholders. So, yung mga stakeholders. So, since we have agreed na itong birthing center na to ay itayo sa loob mismo ng ospital ng Bungabong, yung kanilang public hospital. Therefore, DOH at saka PhilHealth accredited ang project na ang kanilang ospital. Ang ating proyekto rin na birthing center is PhilHealth and DOH accredited. So meaning, it will be very easy for the local government unit of Bungabong to sustain the project. No? In doing so, do sa turnover natin, kung meron silang pangangailangan on how to manage and how to start, then our club will always be there to support, no? Kasi ang proyekto ay napakaganda pero mawawalang bisa kung hindi to sustainable. So we saw to it that the mayor, the current mayor Mike Malaluan is hands-on dun sa project and seeing to it na yung PhilHealth natin, ang mga mangyans ay mabigyan ng mga PhilHealth accreditation or membership para kumita, no? Hindi naman kumita kundi yung maging kasi binabayaran, ano? Bawat isa na nanganganak
I think from Para payagan. 12,000 pesos ngayon, parang 15 to 20,000 pesos na Wow. nilalaan ng PhilHealth, no? So kasama na dyan yung check-up, kasama na dyan yung panganganak, kasama na dyan yung hearing test, at lahat ng mga kailangan doon sa bata, no? So therefore, kailangan lang talaga na, sabi nga ni President, ni PPDES, ang mga taong involved may puso. Kasi kung may Correct, puso, correct. hindi ito Hindi, tama yun. mapapabayaan. Opo, Yun lang, opo. Yung pala, ngayon ko lang na, no? Yung palang birthing center parts, nasa loob ng ospital. Hospital ng bayan. Nasa loob ng grounds ng Compound. Compound. But separate compound. Oo, nasa may loob ng separate compound. structure. Pero may sarili sila partner na structure na para yun, lamang sa Okay. kanila. Anyway, So, ganun partner, din yung sa eto, Muntinlupa. Ganun din yung sa Muntinlupa ay structure ng city government. 'Di ba? Tama. Within. Yeah. Oo. Pero standalone din. Standalone. Standalone. Okay. Alright. Standalone. Hindi kasi, Standalone yung sa oo. kasi Ma'am Luz, kuminsan, ito hindi naman lahat, pero narinig na naman siguro natin maraming kwento. Yung mga project na gano'n, marami kasi nag-initiate ng project na ganyan. We will start it, tapos turn over namin sa gobyerno, tapos nakakalimutan na pagkatapos ng picture taking at lahat, na hindi na pabayaan na. Yeah. Part dun Yung sa mga amin. proponent, naiiyak na lang. Parang sayang naman. Paano niya ensure na hindi mapapabayaan? Part sa aming part ng aming memorandum of understanding, nire-require namin ang local government, which is our partner, na mag-execute ng executive order ang mayor. Para malagyan ng yearly budget. Aside from that, umpisa ng executive order, susunod na yung city ordinance for a yearly budget. Para institutionalize siya. Yes. Right. At itong mga EO na ito, tsaka ordinance, meron kaming template. Binibigay na namin sa local government. Sundan na lang nila. Ponente na. Oo, sundan Pero na kayo lang ba nila. may oversight function kayo doon sa project? Gaya doon sa project namin sa Human Milk Bank sa Muntinlupa, si Luz, ang aming charter president, ay naging member ng board ng government na nag-oversee ng project. Okay. Importante rin yun. Yeah. Ewan ko, Luz, if you want to expand about the sustainability of a project. Yeah, yun. Actually, ang ating Rotary International, meron talagang tawag to sistema na may audit and check, no? May check and balance. Yung pinaka RI representative will normally come to the Philippines and check personally yung mga projects na itinayo natin. Na yung bang talagang dapat na beneficiaries na bibigyan, pagkatapos papaano ginasta yung pera, no? Kaya sana ganito na lang din ang gayahin ng gobyerno, no? Talagang importante na may check and balance, may monitoring. Sana nga Luz, hindi na kailangan bantayan eh. Nga, binabantayan na, nananakawan pa eh. Totoo yan. Anyway, partner, gusto ko tanungin si President Jim kasi nalaman nga natin na ang realisasyon ng project na Rotary Birthing Center for IPs dito sa Bungabong ay naganap sa kanyang termino. President Jim, ano ang pakiramdam na isang napaka-meaningful at significant project ang nagawa ng club under your leadership dito sa bayan ng Bungabong? Una po sa lahat, masaya and pribileyo, I would say. Kasi unang-una, nagkaroon ako ng pagkakataon na ipakita yung skills ko aside from the numbers. Alam na hindi nyo ba naitatanong, isa po akong finance director na aming kumpanya. And then dito po sa proyekto na ito, nagkaroon po ako ng pagkakataon na at least i-conceptualize yung gusto kong mangyari dun sa mismong loob ng Rotary Birthing Center. Sa tulong po ng ating mga past president and then CP, basically hinayaan nila akong to decide kung ano yung magiging panloob na hitsura ng ating facility. And I hope nabigyan ko naman ng justice. Kanina po, nasabi niyo po kung gaano po kahalaga yung ating project. Sa project po natin, nung nagkaroon tayo ng assessment, at the same time, nung bumisita tayo dun sa Mangyan Village, na sinasabi ni PPDES kanina, nalaman po natin doon na napakataas po ng mortality rate
na ating mga kababayang mangyan. Actually, halos 20% po yung status o yung bilang. Kaya sa tulong po ng ating birthing center, nais natin matugunan to na tangkilikin nila yung ating pasilidad nang sa ganon yung mortality rate na yun may pababa natin na at least sana kung kaya natin gawing 0, why not? Kaso nga lang, nakakalungkot din pong isipin na sa ating mga kababayang mangyan, uso pa rin po yung at least parang yung tinatawag nating demarcation among sa mga kababaihan. Yung naikwento nyo kanina na iniiwanan, yun po yung problem sa ating mga mangyan. Pag medyo babae po, parang medyo lesser pa rin po yung tingin nila. Tapos siguro, kasi nga sa kanila kasi parang 12 years old pa lang, pwede na silang mag-conceive. Sana magkaroon tayo ng way pa na matulungan sila, continuous education na magawa natin na yung ganong notion na 12 years old pa lang pwede na silang manganak, maalis natin yun, na maitaas natin yung kanilang kaisipan na dapat yung time na from 12 responsible to 12 years old. Responsible parenthood na makapag-aral sila. Tapos at the same time, maging makabuluhan, magamit nila yung kanilang kakayanan sa mas maayos pang pamumuhay na bilang isang Pilipino at bilang isang babae. Sa gender equity, no? Issue rin sa kanila yan, no? By tradition. Tama. Maganda yan. Ang ganda ng ating talakayan. In fact, sa sobrang ganda, kulang tayo ng oras, partner. Kaya sana magkaroon ng part 2, no? At sana sa part 2, meron ulit another project na iconic. Alam mo naman tayo. Of Muntinlupa PhilInvest. Basta Rotary yan, open tayo dyan. Lalo na yung Rotary Muntinlupa. Lalo na yung Ma'am Luz. Pag yung Ma'am Luz tumawag, nanginginig pa tayo. Oo naman. Hindi naman. Okay, partner, kailangan na nating magpaalam. So muli, nagpapasalamat tayo sa mga nakasama natin sa ating program. Ang Charter President ng Rotary Club of Muntinlupa PhilInvest, si CP Luz Pacifico, ang ating past President at Forever Club Secretary. Siyang dahilan ng mga projects na ito. Magaling siya, partner, sa mga papel-papel. Siya po nag-aasikaso. Si PP Des Gourne na tumawid ng 11 bundok. Makarating lamang po sa mga mangyan natin dito sa Bungabong. At syempre, napakasipag natin na Club President, napakaswerte ng RCMF sa iyo. Unite for Good President Jim, Geraldine, at sa lahat ng ating mga presidente ng club, yung ating IPP Giselle Tan, PP Ana Ong, saka PP Demi na kasama, pumunta rin dito sa Bungabong. Maraming salamat po. Partner, sa iyo rin. Nadagdagan na naman ako isang rason para dumalaw dyan sa Bungabong. Yes. Yung inyong birthing center. Again, Happy Mother's Day sa lahat ng ina, lalo na kay sa iyo, partner, Gladys Mabini, kay Mother Luz, at saka kay kaibigan kong singer, entrepreneur si Charo C. Happy Mother's Day din. At sa lahat ng mga ina, Happy Mother's Day po sa inyo lahat. Manggagawang Pilipino na sa husay at galing mo, ang tunay na tagumpay ng sambayan ng Pilipinas. Pagibayuhin mo, pero sa kabila ng iyong pagpupunyagi, huwag mo kakalimutan, manalangin. Importante yan. Ako po ang inyong workmate, Barbie Atienza. Hanggang sa muli, magsama-sama tayo ulit. Ingat po at God bless you. Maraming salamat sa ating bahaging teknikal, yung mga patuloy na umalalay sa atin. Thank you so much. Gladys Mabini po ito. Patuloy na sumasaludo sa talino, tiyaga at galing mo Pilipino. Ito po ang May Trabaho. Hanggang sa muli, magsama-sama tayo. 7 minutes after 6 in the evening. God bless everyone. Bye-bye. Bye pa.